name is Paul Matthew P. Sumera and I am 21 years old po. And I'm working for SM Save More and ASP. Sa ID mo, marunong na ako po. Nung 4 years old siya, parang ang tagal niya na magsalita. So, pumunta kami sa child developmental doctor. Doon namin nalaman na meron siyang Dami autism. nagmamahal sa akin, dami nagdinig sa akin, dami Sana wag nilang husgahan na ganun, kasi masakit yun. Tinatry naman nila yung best nila eh, na maging okay at makakope. Kasi gusto rin naman nila eh, na kung ano yung nagagawa natin, kaya rin nila. Ako po si Cha Sumera, mami ni Matthew Sumera. Kami isang normal na pamilya lang. Nagtatrabaho ako at saka tatay ni Matthew. May dalawa kaming anak, si Matthew nga at saka si Mikey. Si Matthew, isang special child. Meron siyang autism. Mabait na bata, mabilis i-handle, yun si Matthew. Walang signs nung pinagbubuntis ko siya. Nalaman namin si Matt na merong autism, 4 years old siya. Kasi parang ang tagal niya na magsalita. So, pumunta kami sa child developmental doctor, tapos doon namin nalaman. For a series of tests, doon namin nalaman na meron siyang autism. At first, parang shock. Kasi bakit? Paano? Ano yun? Hindi namin alam kung ano yung autism. Tapos noon, I start researching kung paano na-acquire, bakit meron yung anak ko. Tapos noon, unti-unti, kung paano siya i-handle, kung saan ko siya ilalagay, kung paano siya makakapagsalita. Tapos noon, in-enroll ko siya sa isang special school. Araw-araw, inaalam ko kung ano yung development na meron siya. Paano ko siya i-handle? Kasi wala pa nung time na yun, medyo 1994 pa yun. Wala pa yung computer age masyado. Slowly, basta turuan lang, tutukan, gabayan, okay naman. Lakad muna, tas tricycle po. Galing. Ano sabi mo kay Kuya Tricycle? 15 kilo po. Very good. Ang galing. Very good, Matt. Galing. After nun, sabi ko, paano kaya, nung lumalaki si Matt, paano kaya si Matthew pagka tumanda na? Tapos nun, nalaman ko yung school na Independent Living Learning Center. Doon na tuturuan nila yung anak mo kung paano siya magiging independent eventually and maging functional. Harvey? Mabait po sila, friendly. Anong mga activities sa schools? Minsan po may event, minsan po nag-aaral, tapos minsan may community trip po, minsan may GRP po, Job Readiness Program. Ano yun, parang seminar din? Hindi, parang work lang po. Like mag-work ka sa resource, diner, and laundry. Sa resource, nag-photocopy, arranging the books, and others. Na-enjoy mo naman yung Yes. Yes. Bakit?
I'm making friends with them po. Mahirap kasi unang-una, isipin mo kung paano siya maiintindihan ng ibang tao kung paglabas niya. Na ma-accept ba sila sa ganitong society? Tapos, finances, syempre. Number 1 yun. Dahil bilang ina, marami ka talagang gustong gawin na hindi kaya ng average family lang. Kasi gusto mo lahat. You wanted the best for your child, di ba? Eh, pag ganun, marami siyang kailangan. Tulad sa case ni Matthew, nung bata siya, ang nalaman namin siya kasi yung difficulty niya, speech. Di siya makapagsalita at 4. So, doon pa lang, medyo may challenge na doon. Dahil kailangan naman ng speech therapy. Yung ganon, tapos pera pa yung, siyempre, enroll mo siya. Emotionally po, yung fatigue po ba, gaano po kabigat? Emotionally, okay naman. Kasi mahal mo siya eh. Hindi naman siguro mahirap i-accept. 'Di ba? Ang ano lang yun nga, yung fear sa community, kung paano niya kaya ma-face katulad nung atin. Although tayo may difficulties na rin, 'di ba? Nowadays, pero mas more on malaki yung sa kanila. Dahil meron silang ganun nga, meron silang disability. Tapos, ginawa mo na from there? Yes. Yes. When he was grade 4, I was forced to move na i-transfer si Matthew sa ibang school. Kasi from grade 1 to grade 4, nasa mainstream si Matthew. Yung school, ang sabi nila sa akin, Mrs. Sumera, kailangan mo nang ilipat yung anak mo kasi nalalaman na nila na special si Matthew. So, yun yung una. For me, hindi pa kay Matt na challenge yun. Tapos, sumunod, in-enroll ko siya sa isang special school na. Doon din, I don't know, umuwi siya laging merong sulat yung likod ng uniform niya. Siya naman, wala lang. So ako nagtataka. Sabi ko, anak, bakit? Meron kang sulat dun sa uniform mo palagi. Sabi niya, I'm just playing with my classmate, mama. Pumunta ako sa school. I approached yung principal at saka yung teacher. May mga incident na pala na ganun. So pinag-usap kami, kinausap nila yung bata. Tapos eventually, okay naman, umokay na rin kasi nasabihan. Sa ILLC, dun talaga siya na at home. Kasi nga, maganda yung program nila dun. Ano pong nakita niyo mga changes nung nalipat? Happy siya, naging responsible. Yung parang nalalaman niya na ito yung totoo na, 'di ba? When we do math, we use calculator. Hindi naman isip-isip, 'di ba? Lalo na yun. So, alam niya na paano magkwenta. Yung mga ganong bagay,